Hello mga ka-dreamers! Kamusta kayong lahat? Panibagong video na naman para sa inyo. And for today's video, sasabihin ko sa inyo yung mga dapat yung malaman bago kayo mag-apply dito sa Canada o kaya sa IPAMS. Tara! Disclaimer lamang mga ka-dreamers, hindi ako konektado sa kahit anong agency dyan sa Pilipinas at hindi rin ako konektado kay IPAMS. Isa lamang akong aplikante dati ni IPAMS na nangarap makapunta dito sa Canada at sinishare ko lang sa inyo lahat ng personal experience ko para makatulong sa inyo at para matupad nyo din yung mga pangarap nyo. Ano nga ba yung dapat mong malaman at dapat mong paghandaan bago ka pumunta dito sa Canada? Kung gusto mo talagang pumunta dito sa Canada, dapat alam mo to. Mga ka-dreamers, kung may plano kayong mag-apply dito sa Canada, mag-migrate dito sa Canada, para sa inyo tong video na to. Ang unang kailangan ninyo at ang pinaka-basic na kakailangan ninyo kung gusto nyo talagang mag-apply dito sa Canada, kailangan nyo munang kumuha ng passport. Kung may passport na kayo, pwede nyo siyang i-renew kung malapit na siyang ma-expired since 10 years na po ang validity natin ng passport dyan sa Pilipinas. So, pwede kayong pumunta sa DFA or sa site mismo ng DFA, makikita nyo doon yung mga schedules na available para makakuha kayo ng schedule ng passport renewal or yung pagkuha ng passport. Pangalawa, NBI. Para dun sa mga hindi pa talaga nakakakuha at nakaka-experience ng NBI, pwede kayong kumuha ng NBI para meron kayong maipe-present sa agencies or sa IPAMS na meron talaga kayong NBI. Para naman dun sa mga may NBI na at malapit na ma-expired or expired na at meron na kayong initial interview kay IPAMS, pwede nyong itanong kay IPAMS or dun sa handler ninyo kung kailan kayo pwedeng kumuha ng NBI para ma-advise nila kayo kung sakali na makakapasa kayo. Merong validity si Canada para sa NBI. So, i-advise naman kayo ni agency and nabanggit ko na to sa previous vlog ko na kakailanganin nyo talaga nito. Pangatlo, mga documents ninyo na magpapatunay na nakagraduate ba kayo, ano yung mga trainings ninyo dyan sa previous company na pinapasukan ninyo or dun sa mga previous company na pinanggalingan ninyo. Diploma, transcript of record, COE, training, and Form 137. Ayan yung mga importanteng documents, mga ka-dreamers, na kinakailangan intact talaga na meron kayong maipapasa sa agencies na pag-a-applyan nyo dyan sa Pilipinas, IPAMS man yan, or hindi. So, ayan po yung mga kailangan yung documents para ma-provide nyo sa agencies nyo at mag-qualify po agad kayo kung gusto nyo talagang pumunta dito sa Canada. Para naman sa marami ng company na napasukan dyan sa Pilipinas o kahit sa abroad, kailangan ninyong kumuha ng COE sa lahat ng company na pinasukan ninyo. Bakit? Kasi kakailanganin ninyo na ilagay yan sa resume ninyo. Kung meron kayong 10 company na napasukan dyan sa Pilipinas, kailangan yung ilagay yan sa resume ninyo or sa CV ninyo. Kasi ayan po ay nakalagay sa SSS history ninyo. So, kung ano po yung nakalagay sa SSS history nyo na mga work na nakalagay doon, mga company na nakalagay po doon, kailangan ninyo na mayroong COE noon na Certificate of Employment. Mga ka-dreamers, kung sakali na makakakuha kayo ng initial interview sa IPAMS or kahit saang agencies dyan sa Pilipinas, wag po muna kayong magre-resign ha, kasi initial interview pa lang po iyon. Unless po, sinabi na po sa inyo ni agency na pwede na po kayo mag-process ng papers at nakapasa na po kayo sa final interview. Meron pa rin pong final interview yan si employer. So ngayon po mga ka-dreamers, kung sakali po na may trabaho kayo dyan sa Pilipinas ngayon, kung magre-resign po kayo, for example, no, nakapasa na po kayo at meron na pong kontrata at pwede na po kayong mag-resign, i-a-advise po kayo ni IPAMS or ng agencies dyan sa Pilipinas kung pwede na kayong mag-resign. Ngayon po, once po na magre-resign kayo, huwag nyo pong kakalimutan na kumuha ng COE pa din dun sa employer or dun sa company po na present company po ninyo. Kasi po, kakailanganin nyo pa rin po iyan. So, baka makalimutan nyo lang mga ka-dreamers. So, hindi po, porket napapunta na po kayo ng Canada, mga ka-dreamers, hindi na po kayo kukuha ng COE ng
present company po ninyo. So, kailangan nyo pa rin po kumuha niyan at magagamit nyo pa rin po yan dito o magagamit nyo pa rin po yan sa mga applications po ninyo. Para naman po dun sa mga OFW sa ibang bansa na gustong mag-cross country dito sa Canada, pwede naman po kayong mag-cross country mga ka-Dreamers. Basta po mga ka-Dreamers, kailangan nyo po mag-process ng foreign police clearance po kung saang bansa po kayo. For example po mga ka-Dreamers, nasa Saudi po kayo, kailangan nyo pong kumuha ng foreign police clearance po dyan as an exit clearance po ninyo na nanggaling po kayo ng Saudi, mga ka-Dreamers. So, ayan po, napakadami pong nagtatanong sa akin yan. So, mga ka-Dreamers, yes po, kailangan nyo pong kumuha ng police clearance po, foreign police clearance, mga ka-Dreamers, para po makapunta kayo dito sa Canada. Nakatunayan po na wala po kayong naging kaso dyan sa ibang bansa. Para naman dun sa mga on-process na yung papers nila at natanggap na sila sa mga agencies na in-apply nila or kahit sa IPAMS, pwede po kayong kumuha at kakailanganin nyo po talagang kumuha ng International Driver's License. Kasi po mga ka-Dreamers, ito po ay mahalaga dito sa Canada na magkaroon ng lisensya para po kung meron kayong planong bumili ng sasakyan, makakabili po kayo ng sasakyan. Kasi po, hindi po kayo pwede mag-drive dito sa Canada nang wala po kayong license. So, kapag meron po kayong International Driver's License, makakakuha po agad kayo ng sasakyan at mabilis lang po yung process ninyo. Pwede din naman po na magdala lang po kayo ng license ninyo, yung basic license nyo po dyan sa Pilipinas. Nakagaya ko po, ang dala-dala ko lang pong license is hindi po International Driver's License. Kasi po that time, hindi ko po alam mga ka-Dreamers. So, ngayon po mga ka-Dreamers, ina-advise ko po para po dun sa mga gustong talagang pumunta dito sa Canada or para sa mga on-process po yung papers nila, kailangan nyo pong kumuha ng driver's license na international po. Kailangan nga po kasi dito ng sasakyan sa Canada. So, ayun po mga ka-Dreamers, kung gusto nyo po na makakuha agad ng sasakyan at mas mapabilis po yung process ng pagkuha ninyo ng sasakyan, mas maganda po na kumuha po kayo ng International Driver's License po para at least po safe na po talaga na makakakuha at sure na po talaga na makakakuha kayo ng sasakyan dito sa Canada. Pero po mga ka-Dreamers, kung hindi naman po natin afford na kumuha ng International Driver's License, pwede pa rin naman po kayong makakuha ng sasakyan. Pero po, basta po meron po kayong lisensya nung yung sa basic lang po na license natin sa Pilipinas, yung non-pro or pro po, pwede po yun mga ka-Dreamers. Kasi po ang sa akin po non-pro na 1 and 2. Mga ka-Dreamers, nasabi ko na sa inyo yung mga kinakailangan yung malaman bago kayo pumunta dito sa Canada o bago kayo mag-apply dito sa Canada. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, please like, share, and subscribe. And please hit the notification bell para makatulong ako at para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you for watching! See you soon!